So my friends and friendship, mag-isa ko dito. Nasa school si Zoe at si Papa Dudes ay pinasok kagabi sa hospital na si ER kasi yun naman ang kanyang mga binti. Inadmit siya at gagamutin muna ang infection sa kanyang mga binti. Subscribe na! Welcome back to my channel. It's morning. It's lunchtime na pala. Magluluto si Mama Ella. At still mainit ang panahon today. Pero windy. Pag lumabas ka, may init at saka malamig. Yung halo-halo. My friends and friendship ngayon, magluluto na lang siguro ako ng yung nilaga or sinigang. Ito ang aking pork. Isisigang ko. Pero nihalo ko na lang itong papaya. Pareho lang naman sila yan sa nilaga at saka sinigang. Ang kinaibahan lang ay ang maasim-asim ang sinigang. Ayan ang luya at saka ang bawang at sibuyas igigisa ko. At ito ang aking mga gulay. Wala akong sitaw at naubos ko na kahapon nung niluto ko ng adobo. So ayan, magluluto ako ngayon. So my friends and friendship, mag-isa ko dito. Nasa school si Zoe at si Papa Dudes ay pinasok kagabi sa hospital na si ER kasi nagkaroon siya ng sakit. Yun naman ang kanyang mga binti. At dinala sa hospital kagad dahil baka ang pamamaga ng kanyang binti ay mapiktuhan ang heart. Kaya meron nga, nagkaroon ng infection ang mga binti niya. Dahil ganun talaga, nagkakaroon kasi ng blister pag nagda-dialysis ka. Kaya yun, pinasok siya sa hospital muna at inadmit siya at gagamutin muna ang infection sa kanyang mga binti. So yun my friends and friendship, pag-isa lang ako dito at baka mamaya pag may rides ako dahil dito ako sa Big Point ay makapunta naman ako doon. Wala namang problema pag hindi ako nakapunta dahil nandoon naman ang mga nurse at mga doktor. Tinatawagan naman nila at nandoon naman yung ako pag may mga kailangan. At ang mga anak ko ay nandoon naman pumupunta araw-araw. Dito kasi sa Amerika, my friends and friendship, you don't need na magbantay ka doon sa hospital. Lalo na ako at naiinip ako pag nasa hospital ako. Upo lang ako ng masakit ang katawan ko sa kakaupo. Kaya dito lang muna ako. So, kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? Ito ako. Okay lang. Pero laban lang, di ba? Sabi ko, laban lang tayo sa lahat ng mga problema at matatapos din yun. Kaya kayo din, mag-ingat kayo parati. Okay? Ayaw ko dito sa ang bigat-bigat. Grabe. So, 1 kilo siguro. Grabe, oh. Ang bigat. Tibay lang siya. Okay, magigisa muna. Dito lang ako sa kabila na stove. At si Jarrell ay magluluto din dyan. Hindi ako masyadong naglalagay ng mantika na madami. Ang mata ko kasi, my friends and friendship, ay malikot. Pag may nakikita akong dumi, talsik ng mantika, ay sakit ko na yun. Pinupunasan ko na kaagad. Ayan, di ba? Para maganda, hindi dumami ang kayang sakit ng baga sa tao. Maraming dumi, linisin mo kaagad. Parang tabo. Okay. Ayan. Linis-linis, magigisa ako. Itong mga pagluluto ko ay alam ko nakikita din ninyo to at ginagawa ko na at ginagawa din ninyo. Basta ipapakita ko lang sa inyo ang sa akin. Ito nagigisa lang naman ako. Ang sinigang naman o kaya nilagay ordinary lang namang mga ginagawa natin, niluluto natin sa araw-araw. Sa akin ito naman ang sa akin. Ang ito naman ang aking mga kasi iba-iba tayong iba't ibang mga procedure naman tayo. Pero pari-pariho lang naman para sa akin. Ihalo ko na ito lang. Diyan lang siya. May kapaya kasi akong isang malaki. Hinati ko yun. Ginulit ko nung nakaraang araw. At ito may natira. Kaysa sa masisira, kaya hinalo ko na lang. Isa nga, naguguluhan ako. May papaya, sinigang. Okay, whatever. Basta yun. So, masarap ang lasa, di ba? My friends and friendship. Ang importante malasa ang iyong niluluto. Ay, hindi ako natulog dito kagabi kasi nung dinala namin si Papa Dudes kagabi sa hospital ng mga bandang mga 10:30 ay bumalik na dito si Chanel.
wala na magsusundo sa akin dahil malayo. Dito kasi kami sa Bay Point at doon ang hospital ni Papa sa Vallejo. Kaya kagabi na lang, nung sinabi ng doktor na admit siya sa hospital, nagpasundo ako sa anak kong si Bam na doon si Junel na doon nakatira rin sa Vallejo. At nagtrabaho siya kahapon. At nung umuwi siya ng 11, dinaanan na lang ako. Doon ako natulog. At kanina lang ako umaga, nakauwi. At sumakay din ako sa daddy ni Zoe nung ihatid si Zoe sa school ng daddy niya. Kaya sumakay na lang ako, pabalik din ko. Chicken seasoning na lang ang ihalo ko. Mahilig ako maglagay sa mga niluluto ko ng sugar. Pinapatuyo ko muna bago palagyan ng sabaw. Ang purpose nito kung bakit hindi ko pa nilalagyan ng sabaw, ginigisa ko muna ng maigi para yung mga juice niya ipapasok sa meat ng pork. Tatakpan ko muna. Ihalo ko na itong papaya para maglambot. Ihalo ko na itong mga gulay. Masarap kasi pag sa sinigang, malambot ang gulay. Malambot na yung ito ang dali lang. Sarap. Malasa. Pumasok ang kanyang lasa sa kanyang meat, sa bit meat ng pork. Takpan ko muna. Lagyan ko ng sabaw muna. Overload sinigang. Ito yung isang to. Niloko na parati. Sinigang ganggang. Luto na! My friends and friendship. Ito na siya. Wow! Luto na yung sinigang ni Mama Ella. Overload ang kanyang gulay. Sarap ang sabaw, my friends and friendship. At ayan naman yung kay Jarrell. Nagluluto naman na siya ng sarili niyang food. Giniling na beef. Wow! Nagsawa na siya sa chicken giniling. Ayan na namang beef ang sa Yan kanya. natin ng pink Himalayan salt. Wow! Black pepper. Wow! Walang asin. Ayun, asin na to. Okay. Oo. Pink palang kulay. Pink yan, dati brown. Ayan. May brown salt din, ma. Okay. At tapos na si Mama Elang magluto ng aking sinigang. At manonood muna ako ng TV. At kaming dalawa lang ni Jarrell, papasok na si Jarrell ngayon. Mamaya, ewan ko kung si Chacha na siguro yan. Hindi. Si JR. Wala pa si Chacha. Tulog muna ako. Kasi napuyat ako kagabi dahil hindi ako nasasanay na walang sipap sa pagtulog doon kila Bam. Kaya bawat galaw ko, minamatyagan ko ang sarili ko. Kaya inaantok ako. Kaya mamaya ulit, pahinga muna ako. Di pa ako ngayon pupunta sa ospital. Naglinis ako ng aming table. Ayan na. Yung mga gamit ni Zoe dyan, pinang-alis na namin at
pinangtabi na yung mga iba, itinapon yung mga hindi kailangan. At doon ipinalastar ko yung mga drawing niya, yung mga crayon. Nandoon para maging maayos. Pati yung mga laruan dito kinuha namin. Masyado kasing magulo. Gagawa tayo ng merienda. Feel ko lang kumain ng hotcake ngayon. Gagawa muna ako ng hotcake. Lagyan ko lang ng isang egg. Ang bango. Bango talaga, oh. Yan ang kinagisnan kong paggawa ng hotcake. Bango talaga niya. Ayan, ito. Baliktarin na natin. Tan-tan. Ayan. Perfect. Perfect siya. Perfect. Isang cup lang ang ginawa kong to. Isang cup lang siya. Pero makakagawa ko ng 4. Ginaginawa ko malamig. Hindi ako nagpunta ng hospital at pahinga muna ako. Hindi ako kumain ng lunch. Ito lang ang aking kakainin. Nas lang. Tapos, ito ibubuhos ko na. Naka-4 akong hotcake sa 1 cup of flour. Grabe ang ginawa. Kahit may iwan ko lang ba sa labas, hindi ako nakalabas. Mainit, pero mahangin pa rin sa labas. Yung bang windy siya. Pag lumabas ako, nakubahin ako ng bahin. Marami kumakati ngayon ako. Hindi ko feel ngayon kumain. Kanina, ang kinain ko lang ay pansit. May natira pa kaming pansit noong Sunday. Kaya yun ang kinain ko na lang. At pandesal na 2 piraso. Tapos ang ginawa kong sinigang ay wala pa akong ganang kumain ng rice at saka yung ginawa kong sinigang. Ito lang muna ako at manonood ako ng TV pagkatapos nito. Yan ang sugar. Paborito na ni Zoe pero wala pa siya na sa school pa pinick up ng nanay. Baliktarin na natin. Ayan, oh. Tingnan niyo my friends and friendship. Perfect. Ugali ko talaga my friends and friendship na pagkaluto ko, hindi ko iniiwanan yung mga kaldero na walang laman dyan sa stove. Ginagawa ko pag hinugasan ko kagad para sa susunod mong paggamit ay may magagamit ka na malinis kaysa dyan mo pa kukunin sa kalan na hindi pa nahugasan. Ugali ko talaga yan. Masarap kasi magluto. Ang lahat ang kinukuha mo doon sa taguan ay malinis. Itirang ko nito si Zoe at mamaya pagdating gusto niya to. Dalawa lang kami dito ni JR pero sa kwarto si JR. May sakit ang batang yung sa telepono. Lahat telepono lang tawag. Hala. Kaya doon siya sa kwarto niya. Ako dito mag-isa sa sala. Okay, kakain ako. Ouch! Nahulog. Teka. Merienda tayo, my friends and friendship. Sarap ng pancake. We are en route to San Francisco Airport. We're going to Alaska for my Uncle Louie. Tapos na akong kumain. Busog na ako. Binuha ako ng gamot. Nanood ako ng aking vlog. Yung bisita sa funeral ng brother ni Papa Dudes. Ang nagpunta lang doon is si Chanel, si Jorel, at saka si Junel. At saka, silang 5 lang nagpunta doon. Si Judelia, si Shandel, si Chanel, si Jorel, at saka si Junel, si Bam. Siya mapunta doon, hindi naman kami makapag-travel. Ako okay, pero si Papa doon, hindi ko pwedeng iwanan. Ayun, nakapunta sila na doon. Kaya pinapanood ko ang mga vlog nila. May part 1, part 2 pa yata ito. Gabi na. It's 8:10. Mag-isa lang ako dito. Umalis si JR. Hindi pa dumadating yung si Chanel at saka yung mga bata dahil dumating kasi ang pinsan nila from Juneau, Alaska.
na napunta sa hospital kay Papa, pero hindi ako nakapunta ng hospital ngayon dahil wala nga ako masasakyan. At pag sumakay ako kila Cha, hindi naman pwede dahil may mga bisita na ikakarga sa sasakyan nila. Kaya mag-isa lang ako dito sa bahay, my friends and friendship. Napakalungkot pala dito sa bahay pag mag-isa ka. Tingnan niyo, oh. Tahimik na tahimik ang bahay. Ayan. Wala. Madilim na. Mamaya pa yan sila darating. Ihatid pa nila si Manang nila sa hotel sa San Francisco. Oh. Ayan. Nag-laundry na lang ako para malibang ako kung ano. Ayan, hindi ko pa natupi. Ayun, at yun, ito, yan, walang katao kundi si Mama Ella lang. At yung kwarto namin ni Papa Dudes, ay, nakakalungkot. O, ayan, kahiga ko lang. Ay, nagpahinga talaga ako. Yung bang parang nag-charge at fully charged na ako. Inatake pa ako, my friends and friendship, ng allergic ko. Grabe, ang bahin ko. Yung pang nanghihina talaga ako. Ay, grabe. So, yun. So, hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. So, don't forget to subscribe Mama Ella channel. And always watch Mama Ella's vlog. Thank you for watching. And always take care, my friends and friendship. Be happy and pretty. Life is too short. Bye!